Sabi ni Sarah Jean Samik, anong masasabi niyo sa mga demonetize na account? Masyado na ba humigpit si FB? Well, humigpit? Well, we can say na humigpit kasi dumadami yung violators. Di ba? Kasi kung wala namang violators, hindi naman hihigpit yan. The policy is absolute. Kung ano yung policy ngayon, yung pa rin naman yung policy dati. Wala namang update Wala namang nagbago. Pero yes, probably masasabi natin humigpit kasi marami nag-violate. Alright? Pero kung wala nag-violate, hindi naman hihigpit yan. Hindi naman, the reason kung bakit marami na-demonetize, marami na sa sampulan is because marami nag-violate. So, yung question na humigpit ba? Well, we can say na humigpit. Pero, to be honest, kung ano yung policy dati, yung pa rin yung policy ngayon. Marami lang talagang violators. So, diba? Pag sumobra na ang salop, kailangan ng kalusin. Yun ba yun? Parang mali, no? Sabi ni Edita Manalo, but according sa mga famous na na-demonetize ngayon, wala naman daw silang violation. At mostly po, big content creator ang na-demonetize ngayon. I don't want to... Ayoko maglagay ng division, ng hati. Alam mo yung big creator to, small creator to. Again, the policy is absolute. But yes, probably mas napapansin yung mas malaki ang following. Especially kung mas meron na silang malaking influence because they're influencing ibang creator na gumawa ng mali. Mag-violate ng... Ganito yan guys Alright? Ito kasi yung problema. May restriction ako. Guys ito i-share ko na sa mga nasa Facebook. Ito kasi yung problema sa atin ngayon. May restriction ako. Na-flag yung content ko or na-demonetize ako. May ganun, di ba? So magre-reklamo na sila sa post nila, magra-rant na sila, mag-share na sila ng kanilang experience agad. Ang problema, hindi pa nila na-identify bakit ako na-demonetize. Bakit ako na-restrict? Bakit ako na-flag? Alam niyo yung diagnosis, gumagawa na kagad sila ng solusyon without understanding kung bakit sila naka-violate. Ano ba yung na-violate mo? Ang gagawa na kagad ng content, share na kagad, ito yung tips ko sa inyo. Hindi mo pa nga naiintindihan, bakit ka ba na-restrict? Bakit ka ba na-demonetize? Nanguhula ka lang. Yun yung problema. Hindi ko nila lahat Ang sinasabi ko lang, most ng mga creators na nakikita ko sa Facebook, wag po kayo magtatampo sa akin na magagalit Real talk lang. Most na nakikita kong creators sa Facebook ngayon, pag na-restrict sila, na-demonetize, na-flag yung content, gagawa na kagad ng tutorial, iwasan nyo to. Hindi pa naman nila naiintindihan kung ba sila na-restrict. Nakalagay doon, nudity, sexuality, bullying, di ba yung sa flag content? Sasabihin, huwag kayong mag-upload doon may copyright. Wala naman nabanggit na copyright doon Di ba? Ay, napalakas. Sorry, hindi ako galit Ganito lang po ako mag-explain laging with conviction. Yeah. Pero hindi, guys, totoo rin. Totoo lang naman Paano mo isosolve ang isang problema na hindi mo naiintindihan? Yan yung kulang sa mga creator ngayon sa Facebook. Guys, wag sanang ma-offend. I'm not trying to compare, categorize or ganyan. Pero that's the reality. Ang daming gumagawa ng tutorial sa Facebook without really understanding what's happening. Wag naman, di ba? Again, wag niyo magagalit sa akin Totoo lang. Pansin niyo naman Ang daming gumagawa ng tips pero hindi naman naiintindihan. Sabi ko nga, alam niyo po ba, sa channel ni Manong B, like ko sinasabi to sa mga live streaming ko, importante kay Manong Bluetooth, kay Manong B po, ang understanding. Bakit? Kasi hindi lahat ng tips ko will be applicable sa inyo. Hindi lahat ng tips at sinishare ko will be applicable sa channel ninyo. So you have to experiment and understand. Pwede ba sa akin to? Makakalusot ba ako dito? Effective ba sa akin to? And then you decide. Kaya nga, pag tinanong nyo ako, ang dami kong explanation Kasi ina-explain ko para maintindihan nyo kung pwede sa inyo or hindi. Unfortunately, yung mga creators natin sa Facebook, ang dami na kagad nilang content, ang bilis nilang gumawa ng content, ng reaction, ng tips. Lahat ng bagay na sinishare nila hindi pa nila naiintindihan. Kahit ang isang doktor, bago magbigay ng gamot, idadiagnose muna kung ano problema. Sa Facebook, walang diagnosis. Basta may bagong video, nag-viral, gagawa ng reaction video. Ay, sabi ni ganito, ganyan. Daming views, laking creator daming followers, share. Kahit hindi naman, credible yung sinabi. Unfortunately, guys, magkaiba kasi yung algorithm ni Facebook at saka ni YouTube, guys. YouTube is more on search, watch time, viewer satisfaction. YouTube is more on interaction. Facebook is more on interaction. Share, like, comment. Mas pinag-uusapan, mas nare-recommend ni Facebook. Kasi more on interaction siya Interaction, tag to? Interaction-based algorithm sa Facebook. YouTube is more on viewer satisfaction algorithm. So, medyo technical, pero to simplify it, sa Facebook, mas gusto niya yung marami nag-share, nagko-comment, nagla-like, nagre-react.
regardless kung maraming nanonood o mahaba yung watch time or hindi. Kasi mas marami nagre-react, isipin mas marami interesado sa topic. So, mas mag-stay sa Facebook. While YouTube focuses on viewer satisfaction. Mas mahabang pinanonood, mas matagal, mas kiniklik. So, yun yung pagkakaiba. And that's the reason why mas sabi ko na hilaw pa yung karamihan ng mga content creators sa Facebook. But hindi ko sinasabi na mas magaling na sa YouTube. It's just that mas experience na sa YouTube. Alright? Kaya nga, di ba minamalit ako sa Facebook? Di ba? Kasi nga daw, wala naman daw akong followers.